Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi na po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin pong ipinagdiriwang at ginugunita ang isang kilang araw na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang taong naging daan at naging dahilan ng pagkakaroon ng isang simbahang katulad ng Iglesia Filipina Independiente. Simbahang merong malinaw na misyon, may malinaw na hangarin, gawain, at isang simbahang nagtataguyod ayon sa paniniwala, ayon sa pananampalatayang itinuro at ipinamulat sa atin ng ating kauna-unahang obispo maximo ng ating iglesia, ang ating minamahal na Obispo Gregorio Aglipay. Sa araw na ito ay ginugunita po natin ang kanyang espiritual na kapanganakan sapagkat ayon po sa kasaysayan, si Gregorio Aglipay ay pinanganak sa Batac, Ilocos Norte ng May 5 at siya naman po ay May 5, 1860 at siya naman po ay bininyagan ng May 8. At ito po, pagdiriwang po natin sa araw na ito ay bilang pagkilala sa kanyang kapanganakang espiritual na siyang naging dahilan ng kanyang pagiging tunay na alagad at tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang tinawag ng Diyos upang suguin at italaga na maging tagapanguna ng isang simbahang hanggang sa ngayon ay nagtataguyod ng layuning maglingkod sa Diyos at sa bayan. Minsan po naiisip ko na what if si Gregorio Aglipay ay tumangging pangunahan ang simbahang itinatag ng sambayan ng Pilipino upang ang Pilipinas sa kanyang paghahangad na magkaroon ng kasarinlan at pagkakakilanlan bilang isang bansa at bilang isang mananampalatayang Pilipino na kung saan hindi lamang naghangad ng kalayaang pampolitika, kundi kalayaang pang-espiritual na siyang nagbunsod upang maitatag ang simbahang Pilipino. Ang tinatanong ko minsan, what if kung hindi pumayag si Gregorio Aglipay na pangunahan ang simbahang ito? Dahil naitatag na ang simbahan, subalit wala pang napipiling manguna na mayroong dedikasyon, may determinasyon, mayroong tapang na itaguyod ang isang bagong simbahan sa ngalan ng Iglesia Filipina Independiente. Ano kaya ang magiging hubog? Ano kaya ang magiging itsura? Ano kaya ang magiging katuruan at paniniwala ng Iglesia Filipina Independiente kung hindi si Gregorio Aglipay ang tinawag ng ating Panginoon? No? Na katulad na sinasabi ng ating Ebanghelyo na tinawag tayo o tinawag niya ang kanyang mga alagad
na katulad ni Gregorio Aglipay upang suguin at mamunga. Pero dahil nga marahil ang lahat ng kaganapan sa buhay ng tao, maging man sa kanyang simbahan, ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, tunay na si Gregorio Aglipay na kanyang tinawag ang namuno at nagbigay ng inspirasyon sa sambayanang Pilipino na maglingkod sa Diyos at unahin, bigyang prioridad ang paglilingkod sa bayan. Ang ating pong simbahan, mga kapatid, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy sa kanyang misyon, nagpapatuloy sa kanyang adhikain, nagpapatuloy sa gawain, pinagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon sa ilalim po ng inspirasyon na atin pong napulot, natutunan mula sa unang obispo ng ating simbahan. Isang obispong hindi lamang maituturing na kaloob ng Diyos, dahil kung hindi sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, hindi magiging ganito ang uri ng simbahan na ating pinaglilingkuran at simbahang naglilingkod sa taong bayan. Hindi lamang siya kaloob ng Diyos, kundi siya po ay may tuturing na biyaya para sa ating pong simbahan, ayon nga po sa mensahe ng ating minamahal na Obispo Maximo na ating pong napakinggan kanina, ay isa siyang kaloob ng Diyos at at the same time, isa siyang biyaya na nagmumula sa Diyos para sa ating simbahan, upang ang simbahang ito ay magkaroon ng tunay na kasarinlan, mayroon siyang sariling identity ng paglilingkod sa Diyos at sa taong bayan. Ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang uri ng espiritualidad meron po tayo ngayon na isinasabuhay ng bawat mananampalataya, na niduhop lahat tayo bilang nasa ilalim ng Iglesia Filipina Independiente, na minsan ay pinamunuan ni Gregorio Aglipay, ay ganun din ang layunin natin sa paglilingkod, na lagi nating kasama, lagi nating kaakibat at kalakbay ang taong bayan, lalo tigit ang mga manggagawa na siyang naging dahilan sa pamamagitan ng Union Obrera Demokratika, sa pamamagitan ng paghahangad ng mga manggagawa ng kalayaang politikal at kalayaang espiritual na ibunsod at isinilang ang Iglesia Filipina Independiente, na binigyang hugis, na binigyang binigyan ng sariling katuruan, binigyan ng sariling misyon ng ating Panginoon sa pamamagitan at sa katauhan ni Gregorio Aglipay. Ang layunin at hangarin ni Gregorio Aglipay na kung saan magkaroon tayo ng kasarinlan at pagkakakilanlan bilang isang simbahang Pilipino, ang siyang dumadaloy sa ating mga kaugatan hanggang sa kasalukuyan, lalo tigit yung mga nagsasabuhay ng pagiging tunay na Pilipino at tunay na pagiging makabayang simbahan, na kung saan ito pa rin yung ipapamana natin sa mga darating na henerasyon. Isang pamana na minana natin mula sa Kanya at ipapamana natin sa mga darating pang henerasyon, nakikilalanin ang ating simbahan bilang isang simbahang tunay at tapat na naglilingkod sa Diyos
at sa kanyang bayan. Dahil dito tayo tinawag ng ating Panginoon. Kung paanong tinawag si Gregorio Aglipay ng Diyos para pangunahan ang kanyang simbahan na namunga, no? Na namunga at naging maunlad. Ganito rin po tayo tinatawag sa ilalim ng atin pong iglesia. Tinatawag din tayo ng Diyos sa pamamagitan ng inspirasyon na atin pong natutunan mula sa Kanya sa buhay at ministriya ni Gregorio Aglipay, ay tinatawagan at tinahamon din tayo ng ating Panginoon na magsilbing daluyan ng masaganang biyaya para sa ikauunlad ng misyon ng ating Panginoon, na kung saan prioridad po natin ang kalagayan, prioridad po natin sa ating paglilingkod ang taong bayan, ang mga manggagawa, ang lahat ng uri ng mga manggagawa na siyang naging dahilan bakit tayo nagkaroon ng simbahan. Kaya nga sa mga pagkakataon na napupuna at pinupuna natin ang ating simbahan, bakit tayo nasa lansangan madalas at nakikiisa tayo sa mga hinaing ng taong bayan at ng mga manggagawa, dahil dito po tayo nagsimula. Without them and without the inspiration na nanggagaling, na nagmula sa ating magiting, no? Na unang obispo ng ating pong simbahan. Alam naman nating lahat na siya po ay isa siyang mandirigma, no? Hindi lamang siya isang pari, kundi siya rin ay isang mandirigma na naghangad din ng paglaya ng ating bayan mula sa kamay ng mga dayuhan, no? Na namuno sa atin, gumabay sa atin, at nagdala sa atin sa kalalagayan o kinalalagyan po ng ating simbahan ngayon. Kaya nga, tayo rin na tinatawagan at kabahagi ng ating pong simbahan sa kasalukuyan ay hinahamon na maging mabunga, no? Maging mabunga tayo sa paraan ng ating paglilingkod sa Diyos at sa bayan, sapagkat dito tayo tinawag, katulad ng pagkakatawag ng ating Panginoon sa isang taong ginawa niyang kaloob at biyaya para sa ating simbahan. Walang iba kundi si Gregorio Aglipay. Mamuhay tayo, maglingkod tayo sa ilalim ng inspirasyon ni Apo Aglipay, sapagkat kung paano siya tinawag ng Diyos na maglingkod sa kanyang simbahan, ay ganito rin po tayo tinatawagan at hinahamon na maglingkod sa Kanya. Tayo ang maghahatid sa ating simbahan sa mga susunod pang henerasyon sa patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa bayan sa ilalim ng inspirasyon at katuruan ni Gregorio Aglipay. Kaya't pasalamatan natin ang Diyos, pasalamatan natin ang ating Panginoon, sapagkat binigyan niya tayo ng isang leader, ng isang obispo, ng isang tagapanguna at tagapangulo ng ating pananampalataya, na siyang naghatid sa atin sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, na maglingkod ng tapat sa Kanya at sa bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.